Di ba sa floor finals, you were third to perform. Tapos, you got the highest score. Tapos, ano yung nasa isip mo when you were waiting for finalist number 4 all the way to finalist number 8? Kung ano yung masascore nila? Yung, sino ba? Yung si Jake talaga yung, si Jake po talaga yung iniintay ko. Alam ko kasi like parehas lang kami ng difficulty and kapag siguro mas napaganda yung landings niya po, siya yung mananalo for sure. Nalaman ko na nung pagtas po ng before last pass niya kasi medyo medyo madumi po yung mga landings niya din. So, habang hindi pa tumitira si Jake, alam kong hindi pa ako yung mag-goal po. Ayun. I already knew I was on top. I went down already to congratulate him before even everything was finished because I knew he was going to get it. When he stuck to the floor, he said, "That's it." I said, "He made it." Especially his first pass, I knew he was going to make it. I was so overwhelmed. And then when we heard the Philippine flag going, you don't know that feeling of crying. It's such a wonderful feeling to see your Philippine flag going up. Bayang Magiliw, very nice. So, Miss, if you affected mo na yun, yung score na 15 point something. 15.20, I mean. Yes. Okay. Follow up lang po din sa sinabi because si Kaloy is a 3-time individual all-around champion sa SEA Games. And then sabi ni Miss Cynthia in an interview with Miss Diane Castillos, for next year daw sa SEA Games sa Thailand, expected daw niya all 8 gold medals in men's gymnastics. Your thoughts? Yeah, Kaloy's thoughts, and Miss Cynthia also can do like comment. Feeling ko, depende po sa Pommel. Yeah, mahirap po sa Pommel kasi magaling po yung Vietnam, hindi ko naman po yung specialties. And sa rings po, pwede po. Sa high bar, depende din po. Hindi po ako nag-expect at all. Gusto ko lang mag-compete and itry po yung nerves ko ulit. Gusto ko lang mag-try. No expectation at all, pero i-deliver ko po yung best performance and best preparation po. Medyo nakaka-overwhelm po talaga to. Before naman may mga like nagpapa-pictures, pero hindi po kagaya ngayon. Sobrang overwhelming po ng experience na to para sa akin, and same time very grateful po na nakikita ko yung mga Pilipino po. Kasi the things that happened to you, nagbigay sa'yo ng instant fame, kumbaga, yung mundong ginagalawan mo is not just only for the sports na whole industry. Like in entertainment, in the malaking bagay. Then right now that you have a name, gaano mo pinahahalagahan to at how can you handle this situation? Tinitake ko din po to as a challenge ni Lord sa akin. Siguro panibagong step po and another level. Kasi hindi ko naman po talaga like mundo to. Sports talaga po yung alam ko lang gawin and mag-training. But at the same time, feeling ko ito rin po yung pwede kong maging way para makatulong po sa mga ibang tao and lalo na sa mga kabataan po na nangangarap po. Say for him, he is also known internationally. That's why I'm always insisting to call him Carlos, because they know him as Carlos, not Kaloy. And he's known internationally, and when we're abroad, it's not only the Filipinos that want to have pictures with him, even the athletes. He's very busy with all the athletes taking photos. It's hard for him to train. I said, Carlos, you have to train already, because he's everybody. And when they asked questions to the other good athletes, who do you think will win the gold? They always say Carlos. They always were predicting that Carlos will do it. My last question po, Carlos. Kung may message ka, lagi naman tong tinatanong pero unahan ko lang. Kung may message ka sa 10 years old na Carlos Yulo, ano yung sasabihin mo sa kanya?
nagawa natin. Talaga, nagawa natin. Grabe. And gusto ko lang talaga mag-thank you. Hindi imposible yung pinangarap mo. Talagang posible with God po talaga. Kayang-kaya. And with the right people po na nakasurround sa akin, sa'yo, sa lahat ng mga challenges na na-overcome. Sobrang nabibilib ako sa'yo. Thank you so much po. Plus, anong pinaka bagay na dati hindi mo afford na palagay mo kaya mo nang bilhin with your extra 5 million cash ngayon? Sorry ba? Meron ka bang mga gustong bilhin noong unang araw na di mo kaya kasi medyo mahal or something na gusto mo na ngayon with all this windfall ng cash gifts and then another 5 million from DG Plus and Arena Plus, kayang-kaya mo na. Hindi na mabigat sa bulsa. Siguro nung bata po ako, like, sasakyan po talaga. Kaso, binigyan mo akong Toyota. So, I don't have to buy na po. Like, di rin naman po kasi ako materialistic guy po. So, probably, I'm gonna save that po for the future. Or siguro sa mga gym stuff ko po na mas needed na gastusan. Mas dun po ako siguro magpo-focus po. Yes, salamat po. Thank you so much. Mo lahat ng premyo dahil sa panalo mo, ang daming aspire at parang gusto na rin pasukin ng gymnastics kahit hindi naman nila ito gusto. May mga viral video pa na nag-improvise sila, no? Nagtatatumbling sila. Anong message mo para sa mga taong ito na gusto na rin pasukin ng gymnastics at sundan ang yapak mo? Siyempre natutuwa po ako na gusto po nilang na may nahihikayat na po ako na mga kabataan po talaga na gustong pumasok sa sports or sa gymnastics po. Pero kung gagawin po like para sa pera po, hindi siya magiging madali po and sobrang hirap po talaga ng progress and yung process po habang ginagawa yung mga practice. Malalaman niyo po talaga yung resulta niyo kapag nagko-compete na kayo eh. And sa training din po talaga na-test kung talaga bang gusto mo yung ginagawa mo. So advice lang po na dapat alam natin kung ano talaga yung purpose natin and kung bakit natin ginagawa yung isang bagay po. Yan lang po. Salamat, Carlos. Panghuling na, syempre kailangan ng physical na pangangatawan. Dapat malakas ka. Pero kung may paipayo ka sa mga aspiring gymnast natin, ano yung isa lang? Ano yung pinaka-importanteng katangian ng isang gymnast na kagaya mo para maipadalo ang Olympics? Ito ba ay disiplina? Ito ba ay kung ano man? Kahit sa sports po, hindi naman basta sa gymnastics lang. Once na nasa sport ka, hindi guarantee na mananalo ka. Importante. Para sa akin, yung pinangawakan ko lagi na try ka na try. Hindi na importante kung magkamali ka o masuccess mo yung isang bagay. Importante, nag-try ka. Kasi sa mga, pag nakapasok ka ng finals, yung finalist na yun, lahat yung champion na po eh. Natitimpang lang kung sino yung sumusubok talaga sa mga failures or yung sa mga mahihirap na bagay po. So yun po, huwag matakot magkamali and sumubok lang na sumubok. Ibang sports na gusto mong matry or suportahan? Like basketball? Siguro po sa martial arts. Martial arts. Gusto ko po yung ma-try. Hindi po makipag-sparring po. Ama nila po, cross-training. Cross-training. Yes po. Okay, thank you. Salamat po. Second question. So kung ang ibang mga athletes natin, meron silang mga parang motivational song na parang ito yung pinapatugtog ko lagi sa gym to really pump me up and to boost my energy levels.
Question, ano yung inspirational, motivational, and powerful entrance song ng isang double gold Olympian na si Carlos Yulo? Palagi ko po yung pinapakinggan. Ito po, si Kuya Idol Loons, Abante, tsaka Tao Lang. Sobrang na-inspire niya po ako at na-hype po ako pag nagte-training po. Salamat po. Thank you so much.